Game 2, Denver Nuggets versus Minnesota Timberwolves. At Wolves at Warriors, pinaglaruan ng tadhana. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, paki-like mo naman ang ating video. Nakuha ng Wolves ang Game 1 sa score na 99-106. Dito ay nag-shine nga si Anthony Edwards na gumawa ng 43 points, 7 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Binuhat niya rin ang team sa 4th quarter na gumawa siya ng 12 points on 80% shooting from the field. At tumulong pa si Naz Reid na gumawa din ng 14 points on 85.7% shooting from the field. Hindi lang naman scoring ang naging alas dito ng Minnesota Timberwolves, kundi ang kanilang napakalupit na depensa. Naging nightmare para sa Denver Nuggets ang presensya ng kanilang frontcourt kung saan laging andyan si Rudy Gobert at Karl Anthony Towns. At pag wala nga si Towns ay andyan naman itong si Naz Reid coming off the bench. Nahirapan ang Nuggets na gawin ang mga lob pass para magpiesta si Aaron Gordon sa loob ng pinta. Pinahirapan din ni Jaden McDaniels itong si Jamal Murray, kaya talagang bagsak ang kanyang shooting at hindi pa nakagawa ng kahit isang puntos sa first half. Ito ang mga bagay na hindi nagawa ng Lakers dahil iba ang kanilang naging approach. Gumamit sila ng small ball lineup na dahilan para magpiesta sa ilalim itong si Aaron Gordon at Nikola Jokic. Mayroon naman silang Jackson Hayes na 7-footer na pwedeng isabay kay Anthony Davis pero hindi nila ginawa. Lakers ang may 3-tower formula last 2020 na nagpa-champion sa kanila pero inabandona nila ito, mga amigo. At ngayon, Timberwolves naman ang gumagawa ng naturang formula. Ayon kay Mike Malone, wala daw kahinaan itong si Anthony Edwards, lalo na ang shot-making ability nito. Kaya napakahirap at talagang challenge daw para sa kanila kung paano nila ito mapipigilan. Maging si Nikola Jokic ay sinabing kailangan niya ng clone para mas maging impactful sa laro. Ayon kay Jokic, kailangan nilang ayusin ang kanilang shot making para lamang manalo. Well, depende yan kung pagbibigyan sila ng Minnesota Timberwolves ng madaling tira dahil talagang malupit sa depensa ang mga ito. Pinuri naman ng mga fans at ng basketball personalities ang naging performance ni Anthony Edwards. Ayon kay Stephen A. Smith, tapos na daw ang lahat at tama na ang kanyang nakita. Minnesota Timberwolves daw ang mananalo sa series na ito. Marami ang nagsasabi na si Ant-Man na ang pinakamalapit na player na pwede mong ikumpara dito kay Michael Jordan at Kobe Bryant. Para manalo ang Nuggets ay dapat talagang maging efficient ang kanilang shooting dahil hindi sila magkakaroon ng magandang pagkakataon na pumasok sa loob ng pinta o kahit man lang sa perimeter ay mayroon talagang pangbangga dito ang Timberwolves sa depensa. Kailangan din nilang malimitahan si Anthony Edwards, kaso maging si KCP na kanilang best perimeter defender ay nahihirapan itong pigilan. At alam naman natin sa NBA, uso na ngayon ang mismatch hunting at paniguradong si Jamal Murray o kaya itong si Porter Jr. ang kanilang magiging target, mga amigo. Na bagay naman na ginawa na nila sa Game 1. Trending naman ngayon ang sinabi ni Brian Windhorst na last 2020 daw ay sinubukan ng Wolves na i-trade ang kanilang first overall pick sa Warriors pero hindi nga ito nag-materialize at na-drop ng Warriors itong si James Wiseman, samantalang nakuha nga ng Timberwolves itong si Anthony Edwards. That time kasi, mga amigo, ay kailangan talaga ng Warriors ng isang sentro. Kung nagkataon ay pwedeng tuloy-tuloy sana ang dynasty ng Warriors or pwedeng hindi pa ganito ka-develop itong si Edwards dahil andyan nga si Stephen Curry at Klay Thompson. Si James Wiseman naman ngayon ay wala na nga sa Warriors at kinukonsider na isa sa mga bust draft sa NBA. Naging problema din kasi ni Wiseman ang kanyang injury. Pareho din naman ito sa ginawa ng Timberwolves dahil pinalampas din nila na makuha itong si Stephen Curry. Bago kasi si Stephen Curry ma-drop ng Warriors bilang 7th overall pick,
Noong 2009 ay kinuha naman ng Wolves ang dalawang point guard sa number 5 at 6 kung saan ito nga ay si Ricky Rubio at Johnny Flynn. Well, si Rubio walang duda na malupit na player talaga. Malupit sana ang kanilang naging combo. Isang point guard na solid na passer at isang sharp shooter, kaso hindi nga ito naisakatuparan.